Actually, 'di ba, pag ganito matatapos yung taon, ano 'to pahinga din dapat. Pero sa ating presidente Bongbong Marcos, hindi nagpapahinga. Oo. Yan ang especially ngayon ang ginawa po ng OWA ngayon at saka ni Presidente Bongbong Marcos, no, dito po sa Terminal 1 pala ito, no. So ito, nabasa ko to sa PNA, no. Sabi dito, newly improved OFW lounge opens at NAIA Terminal 1. So kung dati meron na to dati, 'di ba? Si PBBM din nagpauso nito. Nagsimula nito, pero ito mas pina-improve pala nila ito. Yes. No, ito bago kita bigyan no to. The bigger and better OFW Overseas Filipino Worker Lounge at the Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 was officially inaugurated no itong December din po 'yan. Yan. So, ikaw Papa Trix, anong masabi mo dito? Itong nilaunch nila na to, bro, no. Itong kagandahan sa nilaunch nila to. Dito sa Terminal 1 sa taas sa may departure, no. So, kagandahan nito kasi, itong OFW lounge na to na binuksan na kasama po, no, ang ating First Lady, no, na kung saan kasama po sa opening nito, no, na kung saan talaga tinignan nila yung mga pasilidad na dito, yung mga nilagay dito, no, na mga para sa mga natin. Actually, OFW. nakita ko to nung nag-ano kami. Diba? Nung nag-travel kami nung huli. Nakita ko yan maganda yung hindi kami nakapasok kasi hindi kami OFW pero nakita namin yung loob talaga. So maganda yung upuan, maganda yung pwesto, may libreng pagkain sa loob, di ba? Kumpleto. Bro, ito bago natin no. Kumpleto siya. Kaya mamaya ipapakita natin, kumpleto siya. Yung kagandahan natin, no, para sa kaalaman ng lahat, no. Ayan, i-play natin, no. I-play natin ito. Ikaw na, bro, no. Play natin yung yung may audio ba yan? Oh, may audio yan. Sige, i-play natin. Ayan. Pas isang taon na, so na ng 2024, sabi ng ating mahal na Pangulo, magbukas ng OFW lounges para naman yung ating mga bagong bayani, hindi yung kung saan umupo pag nandito at paalis na sila, at iparamdam yung suporta at pagmamahal natin. Masasalamat din at sila ay kinukonsidera talaga nating mga bayani. Ang pagbukas ng mas malaki, mas magandang OFW lounge at dito makikita yung pakikipag-ugnayang mabuti ng private sector at ng gobyerno. Nagpapasalamat tayo sa NNIC ni Mr. Ramon ang OWA at ang DMW. Tayo naman po ang naatasan na mag-manage nito para sa ating mga OFWs. Inaasahan natin na mas marami tayong mga kababayan na masisilbihan ng DMW OWA at ng ating gobyerno. Kung makikita nyo dito, merong counter sa labas, ang OWA, DMW at pati na rin ang Commission on Filipinos Overseas. Dito rin pwedeng i-process ang kanilang mga membership, renewal, pati na ang e-card dito magiging available. Sa loob naman, of course, Wi-Fi, charging station, at pagkain habang inaantay ang flight. Gusto ko rin sabihin, dito naman, meron tayong luggage area, storage, no, para hindi kasi pinapayagang ipasok ang mga malalaking bagahe ng ating mga kababayan. Kaya dito, pwede silang pumasok. And sabi ko nga, grabe yung pasasalamat natin kay RSA, kay Mr. Ramon, ang nagawa rin ng multi-faith prayer room. No? At importante na bigyan ng pagkakataon yung ating mga kababayan, syempre, yung kanilang pagdadasal. No? Very comfortable, sabi ng mga tao, aesthetic, yun ang tawag nila. And I hope that maging masaya yung ating mga OFWs. Ang December, buwan ng mga OFWs, at ito ang unang regalo ng ating gobyerno at of course ng NNIC para sa ating mga bagong bayani. Ang OWA po laging nandito sa masayang panahon, sa hindi masyadong masayang panahon para sa inyo at sa ating mga OFWs. Habang binubuksan natin ang lounge na ito, hindi natin nakakalimutan ang iba-iba pang mga kababayan natin na tinutulungan at tutulungan ng OWA at ng DMW. Maasahan ninyo po na palaging nandito ang OWA at hindi kayo nag-iisa. Yon. So salamat po kay Attorney PY Kauman. Tama Kaunan. Okay, yun. So lugi. Alam mo kung bakit lugi? Bakit? Kasi OFW ako dati, walang ganyan eh. pero bro para sa kaalaman ng lahat, no, para sa kaalaman po lahat ng mga kababayan nating OFW, no, as of now po, yung OFW lunch na yan, bro, is para dun sa mga
papaalis. Oo, papalis yan. Papaalis pa lang. Yung mga departure, yung mga maagang dumating, mahaba pa yung flight nila, pwede silang dumaan dyan. Ang kailangan lang nila dito is yung passport o yung... Tsaka marami kasi pag OFW ka, marami kang bitbit na requirements bukod sa passport. So syempre bukod din sa visa, kasama diyan yung contract mo sa pupuntahan mo at saka contract mo rin dito sa agency. Tsaka bro, yung OFW lunch, 'di ba? 'Di ba para yan sa mga papaalis pa lang, 'di ba? As of now, yun pa lang po ang nakuha nating impormasyon ngayon diyan kasi meron po kasi tayong Terminal 3 pa. Yung Terminal 3, yun naman yun yung mga dumarating, 'di ba? Yung mga dumarating na mga kasi nating ito, OFW, doon sila mag-stay muna kaysa mag-hotel. Okay, Kasi ganito kasi yan Ito, explain natin yan, no? Kasi yung mga OFW po natin, for example, sila ay nasa Mindanao, kung meron silang connecting flight, yung iba dyan, tatambay lang sa labas yan. O nangyayari talaga yan. So ngayon, may plano pala ang Presidente Bongbong Marcos natin, dapat di pala yung mga pabalik. Ayun. So ayan, abangan po natin yan mga kababayan, no? Meron na yun, nandun na yun sa Terminal 3. Sa Terminal 3. Yun na yung nauna. Ngayon, etong Terminal 1, ito yung bago na bukas na kung saan, ang na-accommodate nito, ito yung mga kababayan natin na pa-flight pa lang, paalis pa lang. As of now, yun pa rin pa yung nagiging information na nalalaman natin kasi yun nga pang paunang sinabi ng ating OWA Administrator, Attorney PY Kaunan. Pero lugi pa rin talaga. Bakit? Kasi nga, ako naging OFW ako from 2009 hanggang 2019. Walang ganyan. Pero 3 presidente yung naabutan ko, 2009 Gloria. Tapos 2010 Pinoy. 2016 Digong. Walang ganyan, wala man lang nakaisip na gawin yung ganyan. Kay PBBM lang. Ibang klase talaga, diba? Hindi, actually, importante talaga yan sa totoo lang kasi naranasan ko talaga yan na pagdating namin sa airport, syempre malungkot ka na nga kasama mo yung pamilya mo, di ba? Hatid ka ng pamilya mo, iyak-iyak ka pa dyan. Tapos, ang gulo pa sa labas, kasi magulo sa labas andun yung mga karaniwang travelers, di ba? Andun yung mga nagta-travel nga lang, di ba? Tapos halo yung OFW, di ba? So at least ito, importante po ito, no? Itong ginawa po natin presidente. At sana ito magpatuloy, sana wag tong matapos. Tuloy-tuloy naman at ayon naman sa pamunuan po ng OWA, eto talaga ini-enhance pa lalo nila, mas pinapaganda pa kung ano pa yung mga bagay na pwede nilang idagdag dapat pa. Dapat kasama yung mga ex-OFW, no? Para kung magta-travel ulit ako, ex-OFW ako, baka pwedeng may experience man lang sana. Pero syempre ito syempre mas priority yung mga mga OFW natin pero ngayon. ito bro, ito talaga napakaganda itong ginawa nilang itong programa na to, na dito sa talagang nilagay pa talaga sa Terminal 1 sa departure area na kung saan madaling makita ng mga papaalis na na mga kababayan nating OFW. Kasi isipin mo, nandiyan na lang, nakita mo yung video naman, di ba? May charging, di ba? May charging. Kompleto yan. Wi-Fi. Tapos ito pa bro, ang kagandahan diyan, meron silang multi room na kung saan pwede kang yung mga nagsasambaw meron silang luggage din meron para sa mga ibang religion pwede meron ganyan. Tapos meron silang mga luggage kung saan ilalagay nila doon, meron din, nakita ko yun, na-cover ko yun bro, talagang grabe, kinumpleto talaga. Nakapasok ka sa loob. Buti ka pa nakapasok sa loob, ako hindi. And then mag-abroad ka uli. And then syempre good job talaga dito sa OWA, syempre partnership pala ito ng San Miguel, no? Tapos ngayon, bukod nga dito, nakikita talaga natin na nagtatrabaho talaga yung OWA. Syempre sa pamumuno ito ng ating Presidente Bongbong Marcos, na syempre itong OFW Lodge, ito yung mga paalis. Ngayon, meron naman sila ngayon yung mga pabalik na, yung mga nakabalik na. So kumpleto talaga yung pagserbisyo ng ating OWA. Ito po yung tungkol sa sa butika. Speaking of butika, bro. So ito yung Alagang OWA Butika. 'Di ba? So ito yung programa ng OWA ngayon na nagbibigay ng 20,000 pesos na libreng gamot sa mga active members ng OWA. At pati ata non-active members ba? Kasama rin ba dito? Pati non-active members. Oo. So kasama ako dito. Oo. Ayun. Sakto kailangan ko ng gamot. Kailangan mo ng gamot. Pero alam mo bro,
ito mabigyan lang natin ng ano to, itong ano ba ang meron dito sa Alagang OWA Butik, no? Ito mga kababayan. Sa mga kababayan nating OFW, para sa inyong kaalaman po, no, ito nga Alagang OWA Butik na to from Monday to Friday, na pwede ko kayong makapag-avail ng mga gamot dito. Ngayon, paano po sila mag-a-avail, mga bro? Ito, simple lang. Diba? Meron every Friday po kasi may yakap na. Itong yakap na kung saan ito yung nandun yung mga doktor, di ba? Ito yung libreng konsulta. Libreng konsulta. Importante kasi na magpunta sila lang ganong araw ng Friday. Every Friday yun, pagpakonsulta sila para mabigyan sila ng reseta. At bro, 75 na mga gamot ang meron ang OWA. Yung yakap center nila. 75 na gamot. Ngayon, kung gamot na kailangan mo, asawa mo, nanay mo. Hindi lang para sa'yo. Basta OFW ka, pwede mong ibigay ito sa nanay mo, sa tatay mo, sa kamag-anak mo. Hindi lang para sa'yo to. Ganun, okay. Ganun kagaling yan. At dahil dyan, bro, may mga nagpatotoo niyan at mga kababayan nating OFW na naikwento yung naging karanasan nila dyan. I-play natin dito. May video ba ulit? May video yun. May video yun. Very accommodating naman sila. Yan kala nila ako ng papers tapos instruction. Mabilis din yung yung proseso. Promise step by step at klaro ang mga paliwanag nila. Para sa akin dapat hindi sila tumigil sa pagtulong o gumawa ng mga programa para sa mga OFW na katulad ko. Nagpapasalamat din ako sa Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos para sa pagtataguyod na ito dahil isa to sa mga milestone na ginawa ng gobyerno para sa OWA at matulungan ng mga OFW. Yun pala. Diba? Parang kilala ko sino nag-shoot ng video na yun. Hindi bro, ito kagandahan dyan. Meron, nung nag-cover din ako dyan bro, merong seafarers, yung mga... mga seaman. Mga seaman. Nagulat siya nung kinento namin na sabi niya, sabi nung matanda, nung kausap ko matanda, pag nalaman to ng iba pang mga kasama kong seafarers na marami pala mga benepisyo makukuha kami dito. Kaya nga, natuwa sila na meron din may programang ganito na mapapakinabangan ng mga seafarers din, di ba? So kasama pala seafarers dito. Oo, kasi ito meron pa nga nagsabi sa akin doon nang naka-interview ko, pati X-ray, pati mga basta lahat ng mga para maresetahan ka nga ng maayos. Kasi paano ka mareresetahan ng maayos kung walang mga equipment? For tulad na X-ray, may ECG ba? Baka may ECG din. Yun lang hindi ko pa pero as of na nung na-interview ko kasi yung si tatay, sabi niya natuwa siya dahil halos lahat wala siya talagang ginastos Pati nung nakuha niya ring gamot niya, tuwan-tuwa siya. Especially ito, kasi ako galing ako Middle East, Kasi sa amin sa Middle East, medyo napapabayaan talaga namin yung kalusugan namin. Hindi sa totoo lang. Kasi puro trabaho, bahay, tulog, ganun lang. So pagdating sa Pilipinas, pag-uwi, yun, naabuso ng katawan, may sakit na pala. So ngayon, pag ganyan, ngayon kasi ito, pinopromote ito ng OWA, so gamitin natin. Wag natin itong pabayaan na ma-expire yung gamot doon. Baka mamaya nagrereklamo tayo na bakit walang tinutulong yung OWA. Yung gamot pala na-expired na pala doon sa OWA. So ngayon malinaw pala na 20,000 pesos per year. Pero para saan malaki yun kasi kung may maintenance ka sa blood pressure, pasok na yung 20,000 doon sa totoo lang Kasi kung sa blood pressure lang pasok na yun. Tsaka bro, alam naman natin, sa iba kasi kung meron ka namang ibang malalang sakit, hindi ka naman makapag-abroad Hindi, tsaka hindi lang to bro, sa mga kababayan natin na sa iba na may grabe mga maintenance nila, alam naman natin bro na sabi ng iba, maliit yan, pero kahit na bro, yung 20,000 malaking bagay yan kung sa gamot yan. Malaking bagay yan sa gamot. Oo. So yun nga, ulitin nga natin so kasama dito yung kahit hindi active members ng OWA. Kasi magiging member ka naman ng OWA automatic kapag OFW ka automatic member yan At saka importante hindi ka makakaalis ng ng bansa bilang OFW kung hindi ka member ng OWA. Tsaka importante bro yung yung pag-apply mo nila dito, dapat ay ikaw ay member din ng PhilHealth. PhilHealth.
Diba? Tapos, pag member ka na ng PhilHealth, pagpunta mo dyan sa OWA, diba, magpaparegister ka nga dyan para ma-verify ka nila. Tapos, yun nga, yung Friday po, maganda magpunta kayo Friday para doon sa Yakap Center nga, para ma-check ka nila. Pero nakita natin kanina sa video, maayos yung opisina. Hindi pa nakapasok sa loob ng OWA. Ano ko, Huling pasok ko dyan 2013 ata. Oo. Libre Ngayon ka- hindi na ako nakapasok dyan. Libre kape, bro. Libre kape. Libre kape. Pagkain din, merienda, may mga merienda doon. Ang galing, ang galing. Hindi, pero mukhang maganda yung opisina sa loob. Maganda, Ngayon, maganda. kasi nung huling punta ko dyan dati, magulo. Hindi, honestly, 2013 pa naman yun eh. Hindi naman ngayon. Pero wala mga libre mga kape, mga Hindi, snacks. ito, personal experience ko to, no? Sige. Kasi 2013, lumipat ako ng bansa. From Kuwait, lumipat ako ng Saudi. So, isa sa reason nun, tumaas kasi yung blood pressure ko. Blood pressure na lang yun, ha? Napauwi ako dahil mataas yung blood pressure ko. So, pumunta ako ng OWA. Ano bang pwede may tulong sa akin ng OWA? So, actually, wala eh. Ano eh. Punta ka doon sa pinasa lang nila ako sa iba eh. Parang ganun nangyari. Kumbaga, para inilapit ka, Oo. sabi, lumapit ka lang sa ibang Oo, ano. parang personal experience ko 2013 yun ah. Hindi ako nagbibiro. Pero- So ngayon, ito maganda to kasi ngayon may libreng gamot na pala sila ngayon. So at least kung mayroong katulad ko dati na OFW na mangyari na katulad din sa nangyari sa akin, matutulungan sila ng OWA ngayon kasi may libreng may libre pang konsulta tuwing Biyernes. Tsaka partnership yan, bro, ng Vida Cure. Vida Cure. Oo. Kumbaga, partnership ng Vida Cure. Ito yung pag nila ng mga gamot na yan. Partnership ng Vida Cure. At salamat naman at sana marami pang partnership ang OWA na para makapagbigay pa ng iba't ibang Sabi nga ni Atty. PY, sabi niya, inuwork pa nila yan na makakuha pa sila ng mga ibang mga pwedeng dagdag sa mga tulong sa mga kababayan nating OFW. Kaya as of now, ito yung programa na talagang kailangan malaman ng mga kababayan natin to, bro eh. Na marami pa kasi hindi nakakaalam na hindi na alam na may mga ganitong benepisyo pala. Di ba? Kaya importante na malaman nila. So, ito yung sinasabi nga natin na bago matapos yung taon, na imbis nga na karamihan ng mga ahensya ngayon o opisina, pribado man o sa gobyerno, malimit yan, nakafocus na sa bakasyon eh. Pero itong sa ating Presidente Bongbong Marcos tsaka ang ating OWA, no, dito pa rin para magbigay pa rin ng serbisyo sa taong bayan. So, syempre, good job po talaga to, no? So, ito yung, akala ko ba wala ginagawa yung gobyerno ito, sabi ng mga alam mo na. Oo. Pero bro, pwede ka nang kumuha ng gamot mo. Di ba? Hindi, actually, pinapakuha ko ni Stephen nung nakaraan. Kasi di ba nung huling beses tayo nakita nyo naman, nagmamanas ako nun eh. Oy bro, papasok ka sa loob, kumuha ng gamot. Yun nga lang, medyo gabi na yun eh. Ako napapaisip ka rin kasi matagal ka ng OFW. Parang Oo, gano'n. oo. Papanagano ka. Pero iba talaga OFW. Talagang ang OWA dahil talaga ina-accept din nila yan. Basta kahit nagpurgod ka na dito, syempre, ang laki rin na i-contribute mo sa bansa. Talaga inaano ka naman nila. Welcome ka naman dun, bro. Oh, yun. So, yan na. So, sa mga kababayan po nating OFW po ngayon na bali ito, complete package ito, no? Sa mga OFW po natin na papaalis, meron po tayong OFW lunch sa NAIA Terminal 1. At sa mga nakauwi naman po, meron po tayong libreng gamot dyan po sa OWA. So, kompletong package po ito, no? So, ganyan po mag-isip ang ating presidente at ang ating OWA, no, na Talagang, si Ma'am PY talaga, talagang wala naman talagang masabi. pakilala mo nga ako dyan. Hindi, Hindi ko pakilala hindi, yan. actually, si Ma'am PY, napaka-humble lang yan. Pero ang kagandahan lang kasi sa ginagawa po ng administrasyon ngayon, lahat naman ng lahat po ng ahensya ng gobyerno naman talaga, talagang aktibo naman talaga ngayon dahil yan sa ating Pangulo, sa kanyang direktiba, no? Talagang lahat sila talagang nagpapakitang gilas na talaga naman nararamdaman na ng mga kababayan natin, di ba? Yun.